Ipinako sa krus si Jesus. Dinala si Jesus ng mga sundalo palabas ng lungsod. Ipinapasa nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bungo, na sa wikang Hebreo ay Golgota. Doon nila ipinako sa krus si Jesus, kasama ng dalawa pa. Sa kanan ang isa at ang isa namay sa kaliwa, at nasa gitna nila si Jesus. Pinalagyan ni Pilato ng karatula ang krus ni Jesus, at ganito ang nakasulat: Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito, dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. Nang maipako na ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat. Tig-isang bahagi ang bawat sundalo. Kinuha rin nila ang damit panloob niya. Hinabi ito ng buo at walang tahi o dugtong. Sinabi ng isang sundalo, huwag na natin itong paghatian. Magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking damit, at nagpalabunutan sila para sa aking damit panloob. At ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria na taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, Babae, ituring mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito.